no matter what will be the yung mga future incident. Roads, alleys, and boulevards are beyond the commerce of men. We have to give it back to the people. No person and corporation, individuals, and politicians can appropriate for themselves these public roads. Maliwanag naman yun. We will continue. And sometimes, natutuwa naman ako sa iba. Sinusurrender na nila yung mga obstruction nila. Yung iba naman, nasunod. Hindi siya perfecto. Tingnan ninyo, sabi ko, di ba? Non-negotiable, Carriedo. Non-negotiable, Blumentritt, Soler, Recto, Juan-Luna, Linaw, Pedro Hill, Taura, Beto Cruz. May mga areas of concern kasi na mga non-negotiable. When we say negotiable, like in the likes of, yung Plaza Miranda, bawal. Pero yung mga gilid-gilid, perpendicular road, pinipilit ko namang unawain yung mga naghahanap buhay nating kababayan. Pero hindi po pwedeng sila ang masusunod. Kailangan may gobyerno pa rin. Sabihin, pag itinakda kung hanggang dito, hanggang Todits lang. Kasi para makadaan naman yung tao. At pag may aberya, merong darating na mga re-responde. So, generally, it will continue. We will not stop until maliwalas na ang Maynila. Next. Okay? Last question. Jemba. Tibay nito. Tara. I love you, Jemba. Ito, consel pa lang ako. Alam po nyo, Chairman, ang tanong mo po para sa inyo. Ako po, from 1988, nag-governor ng City of Manila. Hindi ako nag-absent kahit sa... Umami na. At yung pong selection nyo napaganda. Dahil naliwanag nyo, sinusunod lang nyo ang tutukunin. Tama. Ang tanong ko po, nung bago umalis si Mayor Isko Moreno, yung una, nalinis na po yun. Malinis yun na kanyang pagpo. Nung umalis po siya, unti-unting dumami. Ang tanong ko po, kumikita ba ang chairman dun sa pagdali ng mga lamesa sa bangketa? Madalit salita ko, may edit pati ba? Parang may alam ka rin may kilala ko niya sa District 2 saka sa District 3. Patong yung chairman saka ano yun? Basta politiko. Anyway, chairman. Opo. Sa totoo lang po, kaya po na nabanggit ko sa inyo kanina, ang puso ko po ay nandun sa mga, sabi natin kasi negosyante rin po ako. So meron po akong sariling pinagkakakitaan. Para po dun sa hindi po nakakakilala sa akin ng lubos, 1994 po, gumraduate po ako sa Don Bosco Technical School. Sa atin? Sa Don Bosco mismo? Sa auto diesel mechanic course. Pangarap ko rin yun eh. Kasi nung araw sa Don Bosco, pagka graduate ka, pwede kang magtrabaho sa Nodalos. Naalala mo, Nodalos? Nung araw. Sige, continue, Chair. Opo. So, hindi ko po sinasabing ako'y mabait na tao. Siguro yung mga nakakilala na lang, yun na ako pagkatunay. So, after po ng 1994, na ako po ay graduate sa Don Bosco, kinuha po nila akong magturo. So, naging instructor po ako sa auto diesel mechanic. At pagmula po 1994 hanggang 2003, so, nagturo po ako. Then, 2003, tinapos po yung taon na yun. 2004, nagnegosyo na po ako ng motorcycle mechanic. So, sanay po akong kumita ng perang pinaghirapan po. Pero, Chairman, so ibig sabihin, wala si Edith Pati sa'yo? Ay, wala po. Ayun, Wala yun ang po. gusto malaman ni... gusto na malaman ni Jemba. Okay na yun. No, Doris, last question, sige. Makisuyo nga. Yung iba tong tanong ko, yung ginibang barangay mo. Oh, yes. Meron,
May pananagutan ba o kakasuhan ba natin? Iniimbestigahan na. But first things first, we wanted to give back the ease of pedestrian for our students in Arellano and the teachers and the community. Next will be, we are now looking at a historic site. Gusto lang sa A historic site. Plaza del Piero. Na baboy din ng congressman. So the point is, hindi ko malaman kung paano nila nagagawa to ng walang building permit. O, meron pa isa doon na sa Quiapo area. Easement. Ginawang multipurpose hall na naman ng barangay. Pondo rin ng congressman. 43 million yata yun. Easement. Pina-inspection namin ngayon. In fact, pina-check ko nga kung may building permit din. Dahil pag wala, they have to stop. Kasi easement yun eh. Ilog yung katabi. Kaya, tingnan mo, ayan o, katulad ng tanong mo, totoo, kung lilinisin natin yung mga iskinita, mga kalihon, kaya lumalakas ang loob ng taong bayan, ng iilang individual na gawin yung gusto nilang gawin. Bakit? Nakikita sa mga congressman eh. Politiko rin ang numero unong violator eh. Politiko rin ang may gawa eh. So, ang katwiran ng utaw, bakit pag congressman pwede, pag kami hindi? O halimbawa, tanungin si chairman. Halimbawa lang, tanungin si chairman. Chairman, bakit itong maliit na pwesto ko nasa kalsada? Movable naman. Halimbawa, tinanong lang siya. Marunong yung nagtanong. Itong pwesto ko, movable naman. Kaya naman nalisin. Bakit yung pinatayo ng congressman sa bangketa hindi magiba? Ano naman mukha naman ng iharap namin bilang gobyerno at ni chairman? Pare-pareho kami walang mukha. Kaya totoo, lahat yon na pinaiimbestigahan natin. Kasi sayang ang pera eh. May nag-comment na eh. Sana ibinila lang daw ng franchise ng Jollibee kasi mahal ng pagkatayo ng Jollibee yung barangay hall. Dito to. Kaya Marisol, sorry. Yung tanong niya tama eh. Will we continue about these things? I think we should start from ourselves, no? Yung kami mismo. I think maging takdang aral yan sa mga congressman ng Maynila. That goes to everyone. We cannot continue doing this kasi sisingilin tayo ng taong bayan eh. Bakit kung ikaw congressman pwede ka? Pag kami hindi. Ikaw pwede ka maggawa ng obstruction dahil congressman ka. Yan ang dapat na iniimbestigahan sa Quadcom ba yun? Hindi, totoo. Kaya tita mo, eto na eh. Sabi ko sa inyo, hindi ako malapit dyan ha. Sa totoo lang. Pero kita mo, siya naging biktima ng sirkumstansya. Yung pamilya Valdez, biktima rin ng sirkumstansya. Both of them are victim of circumstances. Whoever abused, I'll let the court decide on the matter. But the thing is, kaya umaabot sa ganyang problema. Kasi tayo mismo nakikita. Bangketa, tatayuan mo ng barangay hall. Easement, tatayuan mo ng barangay hall. Multipurpose. Gusto niyo malaman ano yung area? I challenge all of you. I challenge all of you here. Go to Plaza del Piero in Gagalangin, Tondo. Makikita nyo pa yung notifikasyon doon ng national government. Ginawang cockpit arena. Ang itsura. Hindi ko sinabi sabungan. Pero mukhang sabungan. Para makagawa ng barangay hall sa gitna na pinakikinabangan ng mga matatanda doon.
Saka historical site yun eh. Hindi mo basta nagagalaw yun. Pero dahil nga marami siga sa Maynila, lahat gusto maging mayor. Ang tinakbo, congressman. Pero ugaling mayor. Gusto pala, ganun pala mangyari. Hindi po pwedeng ganun. Ako po yung nakikisuyo. Hindi po pwedeng ganun. We have to put orders. Ayaw ko ng ganitong insidente. Kasi marami pa to. And for purposes of numbers, I'm going to deal with 896 barangays. About 10,000 barangay official and about 20,000 tanods. Our multiplier. I hope that today it addresses your question with regard to the incident with Chairman Yu. At ang pangarap ko na lang, sana magkabati-bati na sila sa barangayan. Wala naman nagkasakitan. Pride lang yan. Iprito nyo na lang yan. Fried chicken. Okay, so Ang gagawin po sa mga sila? pwede naman silang lumaban. Wala naman problema eh. Kita ninyo, ang payo ko sa MPD, hanggat kaya nyong kunin ng buhay, kunin natin ng buhay. Bakit? Hindi tayo para ang humusga sa kanila. Hayaan natin ang husgado. Basta ang trabaho natin, we keep the peace and order situation of the city. Yan trabaho natin. Ngayon, halimbawa, gusto nilang balbonin yung dibdib nila, feeling macho sila, call naman kami. Ano lang, okay lang. Kaya nga ako nagkakape. Para nervousin ako eh. Hindi, totoo. Kidding aside, I'm just trying to be light with the situation, but it's a serious matter. Chaos will continue to be there if we are not going to put things in right perspective. Basta we, Chichi and I, the Sangguniang Panglungsod, and the entire Manila administration today, we are up for the challenge to keep Manila clean, orderly. That is our job. That is our promise to the people of Manila. Now, sometimes we are going to face stumbling blocks. But we are up for the challenge. Call lang kami if they want to. But, don't get me wrong. Halimbawa naman, nagtino yung congressman, nawala na yung yabang sa katawan o pang-aabuso, gusto makipagtulungan sa administrasyon, call din kami. Thank you very much. Thank you very much. Bakit? Magbebenepisyo yung mga kadistrito namin. So this is not politics, this is about governance. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. And that, paulit-ulit ko sinasabi, and I hope they know how to read between the lines. In our own little way, Chichi and I, we will fulfill our obligation, our mandate to the people. Generally, it may not be perfect, it's going to be turbulent, it's going to be challenging, but dinesisyon na namin dalawa to eh. Ginusto na namin to eh. May awa naman ng Diyos. May awa naman ng Diyos. Makakaraos tayo. So, for today, that's it. If you don't have any more, magdedehecho na ako. Department Admin. Thank you very much sa inyo. I hope nasagot ko yung mga request nyo sa akin about the incident. And thank you very much for helping us, sharing this to, and helping us informing the general population of the city of Manila. Maraming salamat. Russian tabloid news, kumikiling sa katotohanan. Balita serbisyo, walang iwanan. Dinig na basa, laging handa sa bawat sulok ng Pilipinas.